Sa umagang ito, napakaganda po ng pag-aaralan po natin. Pag-aaralan po natin ay binigyan ko po ng pamagat na bakit wala pa. Maganda po yung pag-aaralan natin ngayon, bakit wala pa. Siguro, yung iba sa inyo ay nagtatanong bakit wala pa. At alam ko ang iba sa inyo ay maraming mga panalangin sa Panginoon. Maraming hinihingi sa Panginoon. At nagtatanong bakit wala pa yung mga hinihingi ko sa Diyos. Yung iba naman, may sakit at karamdaman, bakit wala pa yung kagalingan na hinihingi ko sa Panginoon. Yung iba naman, napakatindi ng mga problema, napakatindi ng mga pagsubok sa buhay. Ako'y dumadalangin naman sa iyo, pero bakit walang tugon ng Diyos? Bakit wala pa? Yan po yung pag-aaralan natin. Siguro napakaraming mga tanong ng iba na bakit wala pa. Yan yung pag-aaralan natin at tutumbukin ng Diyos, sasabihin ng Diyos sa atin kung ano ang kasagutan sa mga tanong na ito, kung bakit. Ezekiel 12 verse 28. Ganito po ang sabi, "Therefore, tell them that this is what the Lord God says. None of my words will be delayed any longer. The message I speak will be fulfilled, declare the Lord God." Sa Tagalog, kaya sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, wala nang magluluwat pa sa aking mga salita, kundi ang salita na aking sasalitain ay matutupad, sabi ng Panginoon. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po yumukot manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita sa umagang ito na aming pag-aaralan. Nawa, O Diyos, ang salita mo, Panginoon, ay mabuksan ang aming espiritu. Mabuksan ang aming pananampalataya, Panginoon, upang matutunan namin ang iyong mga salita ay totoo at makapangyarihan. Salamat po, O Diyos, nawa pagpalain mo ang mga salita at ang lahat ng makaunawa ay bigyan mo ng kalakasan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Alam niyo po ba, may mga pangako po ang Panginoon? May mga kahilingan pala tayo sa panalangin na nadidelay. Sino po sa inyo yung maraming mga hiningi sa Panginoon pero hanggang ngayon ay wala pa? Taas ang kamay. Lahat po ba'y na tupad na ng Panginoon? Yung mga nadidelay, yung iba nagsasabi bakit wala pa? Alam niyo po ba, may mga dahilan ang Diyos. Ito po yung pag-aaralan natin sa ating mga kahilingan na bakit wala pa. Ano po ang unang dahilan? Hinahadlangan po ng kaaway. Hinahadlangan po ng kaaway. Alam niyo po ba sa Daniel, meron pong kasaysayan dito na nalangin si Daniel. Si Daniel sa Biblia, sa Daniel 10, istorya ko na lang po sa inyo. Sa Daniel 10, nanalangin po si Daniel sa Panginoon. Siya'y humingi ng tulong sa Diyos. At nang humingi siya ng tulong sa Diyos, sumagot ang Diyos. At ang Diyos ay nagpadala ng anghel na si Anghel Gabriel. Totoo pong, alam niyo po ba, totoo pong may anghel? Pinadala po niya si Anghel Gabriel para maghatid doon sa panalangin ni Daniel. Pero subalit, ng time na yon, hinadlangan po ng anghel din, si Anghel Gabriel. Kasi po dalawa ang anghel. Alam niyo po, pag-aaralan po natin yan. At pinag-aaralan na po ni Pastora kung yung angel, kung paano at ano ang angel. Alam niyo po ba na ako'y naniniwala na totoong may anghel? Sino po ba sa inyo yung nakakita na ng anghel? Taas ang kamay. Alam niyo po ba, ako po ay nakakita na ng anghel. Dalawang po ang anghel,
Anghel na mabuti at anghel na masama. Yung pong anghel na masama, yun po yung binagsak ng Diyos dito sa lupa kasama ni Lucifer, yung 1/3 of an angel. Lahat po noon, yun po yung mga pumipigil para hindi matuloy yung mga hinihingi natin sa Panginoon. Alam niyo po ba ako yung nakakita na ng anghel? Alam niyo, maisay-say ko lang po sa inyo. Nung pong panahon ng pandemic, ako po yung nagka-COVID. At na-confine po ako ng 7 days, 1 week. Hindi po ako naniniwala doon sa sakit na COVID. Pero nung nagka-COVID po ako, doon po ako naniwala. Ang hirap. Nahirapan po akong huminga. At ang inisip ko parang katapusan ko na. Habang nandun po ako sa Ace Hospital, ako po humingi ng tulong sa Diyos. Hiningi ko po ng tulong sa Diyos na pagalingin ako dahil ang hirap po ng may sakit na gano'n, hindi ka makahinga, hirap na hirap kang huminga. At ako'y nanalangin sa Panginoon at humingi ng tulong. At pagkatapos noon, ako'y nahiga. Alam niyo po ba, nung nahiga po ako, bigla pong may tumapik sa aking kanang balikat. Bumalikwas po ako at nakakita ko po napakalaking anghel. Halos 8-footer or 9-footer, napakaliwanag niya. At naramdaman ko po yung nararamdaman ko na hirap huminga, nung time na yun ay biglang nawala. Dahil pinagaling po pala ako ng Diyos. At gusto ko na nga pong magpalabas noon dahil ala na akong nararamdaman noon. Kaya ganon kabuti ang Panginoon. Ang Diyos ay nagpadala ng anghel kay Daniel, di po ba? Pero hinadlangan ng kaaway. Habang nandoon po siya sa spirit realm, meron po kasing mga spirit realm dyan po sa taas sa kalawakan. Medyo maano na po to. Pag nananalangin po tayo, meron pong yung iba, hinahadlangan po talaga ng kaaway para hindi makarating yung pinapanalangin po natin. At hinadlangan nga po, na-delay yung sagot ni Daniel dahil nahadlangan po itong si Anghel Gabriel ng 21 days. Na-delay po. Kaya nga po, alam niyo po ba, pag hinahadlangan yung ating panalangin, kaya nga po tinuruan po tayo ng Diyos. Lahat po nasa Biblia na para tayo manalangin. Manalangin po tayo patungkol sa offensive prayer. Sino po ba nakakaalam ng offensive prayer? Sa Matthew 18 verse 18. Ito po isang data natin para mawasak ang kaaway. Sabi po rito, Matthew 18 verse 18, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ang lahat ng mga bagay na iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Yan po inutos po sa atin mga nanampalataya ng Diyos. Kaya kung tayo may mga bagay, may mga panalangin, na hindi tinutupad ng Panginoon, pwede po natin gamitin yung offensive prayer. Halimbawa po, nagpatingin ka na sa doktor. Walang nakita sa ultrasound, walang nakita sa x-ray, walang nakita sa lahat ng laboratory, pero may sakit ka. Yun po ay gawa ng kaaway. Gagamitan po natin yon ng offensive prayer. Kaya nga po, pagka nagpe-pray po sila pastora, hindi po ba sinasabi, ikaw espiritu ng sakit at karamdaman ay lumayas ka sa taong ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Hanggat di mo po ginagawa yung bagay na panalangin yun, matagal na po nating alam to, pero bakit nakakalimutan natin? Hanggat hindi natin ginagamit yun, hindi po aalis yun, yung sakit mo, pag iyon ay gawa ng kaaway. Kasi takot ang sakit at karamdaman sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kaya minsan dumarating ka sa punto na nahahadlangan lahat ng bagay sa ating mga buhay pag tayo nananalangin. Halimbawa po, alam niyo po ba ang kahirapan ay gawa ng kaaway? Ito po ay ayaw i-preach ng iba, pero ito po totoo. Pag ay kay tao na napakahirap, ito'y espiritu. Hirap ka na habang narito ka sa lupa, hirap ka na. Ala kang makain. Hirap na hirap ka sa hanap buhay. Ito po'y gawa ng kaaway. Kaya winawasak po natin yan. Kaya may mga bagay, may mga pangyayari na dumarating, kunwari espiritu ng kahirapan,
ay umalis ka sa taong ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya nga minsan merong mga tao na, di ba, kahit anong sikap, napakasipag naman. Kahit anong gawin, pero walang mangyari sa kanilang buhay. May Diyos naman, walang mangyari sa kanilang buhay. Ganon pa rin, hirap na hirap pa rin sa buhay. Alam niyo po ba, hirap na hirap sila, may espiritu po ng kahirapan. Kaya yung ibang laging walang pera, ay may espiritu ng kahirapan yan. Sino po walang pera? Alam niyo po ba, wawasakin po natin yan. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagbiyaya, Diyos na mahabagin sa atin. Tandaan po natin yan. Kaya ikaw, kunwari halimbawa, hirap na hirap ka. Espiritu ng kahirapan, umalis ka sa taong ito sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po ba, kahit gano'n po ang prayer, mangyayari at mangyayari po yun. Dahil may kapangyarihan po pag ikinananalangin, lalo sa offensive prayer. Inam po nating pag-aralan yung mga ganong bagay at balikan natin yung mga ganong turo dahil tinuturuan tayo ng Diyos ng ganong mga bagay para tayo magtagumpay sa mundong ito. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Minsan naman po, ang akala natin, pag nadidelay ang ating mga panalangin sa Diyos, ito'y gawa talaga ng kaaway. Meron pong mismo gawa rin po ito at pinapahintulutan po ito ng Diyos. Tandaan po natin. Pinapahintulutan din po ito ng Diyos. Alam niyo po ba may kasaysayan po sa Biblia, sa John 11. Istorya ko lang po sa inyo. May mga magkakapatid po doon, si Lazaro, si Maria at si Marta. Si Lazaro, si Maria at si Marta ay kaibigan po nung nasa lupa pa si Jesus. Nagkasakit po itong si Lazaro ng malubhang sakit at karamdaman. Kaya sinabi po ni Maria at ni Marta kay Jesus, Jesus, pumunta ka nga doon sa kaibigan mong kay Lazaro. Dahil may sakit siya, pagalingin mo siya. Dahil kilala nila Marta, nila Maria na si Jesus ay naghihimalang Diyos. Kaya niyang gumamot ng anumang sakit at karamdaman. Kaya yun kaagad ang naisip ni Maria at ni Marta, puntahan itong si Jesus. Pero ano po ang nangyari? Hindi, ito po ang sagot ni Jesus. Sa John 11 verse 4, nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng tao. Tingnan po natin. Yung sakit po pala ni Lazaro ay hindi galing kay Satanas. Ang sakit po pala ni Lazaro ay galing sa Diyos. Medyo ano po to. Dahil tingnan mo, nung pumunta po si Maria at si Marta, nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi kamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang, sabi rito, nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Ibig sabihin, pinahintulutan din ito ng Diyos. Kaya minsan may mga problema po tayo na dumarating sa ating buhay. Ito po ay pinahintulutan ng Diyos. Minsan nasasabi mo, bakit nagka-problema ako ng ganito? Bakit dumating sa buhay ko ang ganito? Bakit nagkasakit ako ng ganito? Minsan, sinisisi mo ang Diyos. Naglilingkod naman ako. Bakit ang buhay ko'y ganito? Dumadalo naman ako lagi. Anak mo naman ako, bakit ang buhay ko'y ganito? Bakit nagkasakit ako? Anak ni Jesus, si Lazaro. Nangyari yung sakit niya dahil para maparangalan ang Diyos at maluwalhati ang anak ng Diyos. Pumunta si Maria at si Marta at sinabi, puntahan mo nga si Lazaro.
Pagalingin mo nga ang kaibigan mo dahil ang alam po ni Maria at ni Marta, mahal na mahal niya si Lazaro kasi ganun ang expectation natin eh. Dahil ine-expect niya na pupunta agad si Jesus. Pagagalingin agad si Jesus, ay pagagalingin agad si Lazaro. Pero hindi. Sa John 11:6, nagpalipas po ng 2 araw po doon si Jesus. Hindi pa siya pumunta. Hindi pa siya pinuntahan si Lazaro kahit may matinding sakit at karamdaman. 2 araw bago siya bumalik kay Jesus. Na-delay po ng 2 araw ang pagpapagaling niya kay Lazaro. Na-delay yung mga blessing na iniintay. Alam mo yung minsan, nadidelay po talaga. Dahil iba ang isip ng Diyos sa isip natin. Sa atin gusto nang mangyari agad. Pero may timing po ang Panginoon. Na-delay. Kaya nga nung dumating si Jesus, buhat sa Bethany, patay na itong si Lazaro. Kaya ano sabi ni Maria at ni Marta? Kung dumating ka lang Jesus dito, kaagad, hindi sana namatay si Lazaro. Sinumbatan nila ang Diyos. Pero plano na po ng Diyos yun. Minsan nadidelay ang sagot ng Diyos. Para lumakas ang ating pananalig sa Panginoon. Kaya nung dumating si Jesus, nakaburol po si Lazaro. Umiiyak. Umiiyak si Maria at si Marta dahil mahal niya yung kanyang kapatid. Sobrang mapagmahal sa kapatid. Itong si Maria at si Marta, dapat ganon din po tayo. Mahalin natin ang ating mga kapatid. Sa laman at kay Kristo. Umiiyak siya. Nung umiiyak na, nakita, alam niyo po ba, si Jesus, may damdamin po yan. Nakita niya yung patak ng luha ni Maria at ni Marta. Na nagsusumakit. Na bakit namatay ang aking kapatid? Alam mo, nung pumapatak na ang luha ng dalawang ito, nakita po yan ni Jesus. Nakita yan ni Jesus. At sinabi ng Panginoon, alisin ninyo ang bato. Tingnan po natin. Kasi nakalagay na po siya doon sa may kuweba at may hukay, may bato. Dahil nahabag po itong si Jesus, yun ang sinabi. Maria, Marta, paalis mo nga yung bato. Pero sabi ni Marta, 4 na araw na Jesus, patay ang kapatid ko kasi di ka kaagad dumating eh. 4 na araw na bulok na, nangangamoy na. Basta sabi ni Jesus, alisin mo ang iyong bato. At tumingala sa langit si Jesus. At sinabi, Lazaro, lumabas ka. Alam niyo po ba lumabas si Lazaro? Minsan di ko po ma-imagine. Nabuhay po si Lazaro dahil nakatali daw ang paa, nasa Bible po yan, nakatali ang kamay, nakasuklob ang muka. Dahil yun po yung unang panahon pagka namamatay ka. Kaya nagtataka rin ako, paano siyang makakalabas, nakatali. Huwag na natin pong problemahin yun, basta't pinalabas siya ni Jesus po, pwedeng nakalutang na lumalabas, at binuhay po siya ni Jesus. Alam niyo po ba, nagrereklamo itong si Marta.
Sabi niya paano mo buhayin 4 na araw ng patay? Alam niyo, sa buhay po natin, minsan parang wala na tayong pag-asa. Dumating ka sa punto na napakarami mong problema, parang sinukluban ka na ng langit at lupa. Parang wala nang katapusan ang problema mo. Dumating sa iyo matinding sakit at karamdaman, parang mamamatay ka na. Dumating ang matinding pagsubok, parang wala nang pag-asa, parang ikaw ay wala nang kapag-asa. Ganyan ang nangyari kay Maria at Martha. Yan yung nararamdaman nila, nawalan na sila ng pag-asa dahil na-delay yung pagparito ng Panginoon. Kaya sa buhay po natin minsan, iniisip mo, hindi ka nagagaling. Hindi ka na makakabayad sa utang. Hindi ka na makakaahon sa hirap. Hindi ka na matutugunan ng mga problema mo sa buhay. Wala nang pag-asa sa buhay mo. Kapatid, may pag-asa pa dahil iba ang isip ng Diyos. Pagka ikay tumawag sa Diyos, lahat ng imposible magiging posible sa Diyos. Kaya nga sinabi, Lazaro, lumabas ka. Patay na si Lazaro pero napalabas ng Diyos. Ganyan ang Panginoon. Yung patay na, binubuhay pa. Kulang lang ang ating pananampalataya sa Diyos. Kulang lang ang ating pananalig sa Diyos. Lakasan mo at taasan mo ang pananampalataya mo sa Diyos na pinaglilingkuran mo sa lugar na ito ay makapangyarihang Diyos. Yung hindi maabot ng isip mo ay kayang abutin ng Diyos. Ang isip ng Diyos ay iba sa isip ng tao, yung patay na. Nakala mo, hindi ka nagagaling, na hindi ka na aayos ang buhay mo, ikaw ay gagawa ng himala pa ng Diyos. Kapatid, alam niyo po ba, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Gusto ng Diyos na magpakilala po siya sa atin. Oo, marami ka nang alam, pero hindi mo pakilala totoo ang Diyos. Marami ka nang alam na salita ng Diyos, pero hindi mo pa alam ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po ba? Noon nga po akong nagkasakit. Nakita ko ganon katindi ang pagsagot ng Diyos. Kung paano siya gumawa at kumilos noong unang panahon, ngayon din kayang kumilos ng Diyos sa buhay po natin. Dahil sa panahon natin ngayon, gagawa ng himala ang Diyos sa buhay po natin. Magpapakilala siya sa atin. Anuman ang iyong mga nakaramdaman, anuman ang iyong problema, anuman ang iyong pagsubok sa buhay, gagawa ang Diyos sa umagang ito. Papatunayan ng Diyos na ikaw ang anak niya at kayang gumawa ng himala sa buhay mo. Alam niyo po ba, naalala ko po, yung isang customer ko na may sakit, parang na-share ko na po ito sa inyo. Pumunta po ako doon dahil may pinapagawa siya sa bahay niya. At nakita ko po yung babae na ikinulong sa kwarto. Asawa po pala niya yun. Punong-puno po ng bukol.
Ang dami pong bukol sa katawan. Ang lalaki. Halos di na siya makadilat. Talagang nakahiga na lang siya. Hindi siya makahiga ng mabuti dahil puro bukol ang katawan niya. Pero siya po, nung in-interview ko po yon, siya po pala ay dating naglilingkod sa isang church. Dumating siya sa punto na nagduda na sa Diyos. Dahil bakit nagkaroon ng ganong sakit siya? Nagka-cancer po siya. Tinubuan ng maraming bukol. Talaga sinumbatan niya ang Panginoon. Dahil napakaraming na daw beses niyang nananalangin sa Diyos, hindi siya sinasagot ng Diyos. Tinanong niya sa akin, tama ba yung nakilala kong Diyos? In-interview ko po siya. Sabi ko sa kanya, tama. Dahil Full Gospel Church din po, born again din po siya. Pero alam niyo po ba, sabi ko po sa kanya, huwag kang hihiwalay sa Diyos. Kung loobin pa ng Diyos na mabuhay ka, mabubuhay ka. Kung loobin pa ng Diyos na pagalingin ka, papagalingin ka. Dahil sabi ko, makapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po ba, naawa ako? Dahil parang gusto pa niyang mabuhay. Sabi ko sa kanya, humingi ka ng awa sa Diyos. At kami nanalangin sa Panginoon. At ang sabi ko sa kanya, humanda ka, may gagawin ng Diyos. Yun po agad ang lumabas sa bibig ko. Humanda ka, may gagawin ng Diyos. Alam niyo po ba nung pinag-pray po namin? Nag-pray po kami dalawa. Ba't ganun po ang naging prayer ko? Hindi ko po maintindihan yung lumalabas sa aking bibig na panalangin. At pagkatapos po nun, alam niyo po ba? In 1 minute, pagkatapos ng prayer, nagputukan po ang lahat ng bukol sa kanyang katawan. Sinagot siya ng Diyos. Pinagaling siya ng Diyos. Alam niyo po ba ngayon, naglilingkod na siya sa Panginoon. Pero alam niyo, ang tagal niya, nananalangin sa Diyos, dinilay. Pero nung nakita yon, alam niyo po ba, yung lahat ng mga kasama sa bahay, naging born again at umiwala sa Diyos. Nakilala niya na ang Diyos ay makapangyarihan. Nakilala niya na ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay Diyos ang gumagawa ng himala. Kaya sa buhay po natin, huwag kang hihinto. Ano mang problema, ano mang pagsubok sa mundong ito, sige lang. Huwag kang magdududa sa Diyos. Dahil may time ang Diyos sa mga daing mo sa Kanya ay sagutin ng Diyos. Kaya nga, inintay pa na umiyak itong si Maria at si Marta. Inintay pa na lumuha, dumaing sa Panginoon, bago sinabi ng Panginoon, lumabas ka, Lazaro, bago siya binuhay. Dahil gustong-gusto ng Diyos na humihingi tayo ng tulong at nagtitiwala tayo sa Kanya. Kaya nga sa umagang ito, alam ko, mayroon po tayong kani-kanyang problema. Habang ako po ay nakaupo, ay nakatayo kanina nung nagpupuri sa Panginoon, meron pong nag-plus sa akin. May nakita po ako na isang tiyan. Puro bituka. May sakit po siya sa tiyan. Kung ikaw yon, pagagalingin ka ng Diyos sa umagang ito.
Kung ikaw yung pinakita ng Diyos, dahil pinakita ng Diyos para ikaw ay pagalingin at sagutin yung matagal mo nang hinihingi sa Diyos sa kagalingan, himala ng Diyos sa umagang ito. Dahil magpapakilala ang Diyos sa iyo sa umagang ito. Kapatid, alam ko na tayong lahat ay umaasa sa Diyos. Na tayong lahat ay naglilingkod sa Diyos na naririto. Kaya ang Diyos ay tutulong at sasagot naman sa ating panalangin. At ngayon, hindi na madidelay ang lahat ng ating panalangin sa Diyos sapagkat inuna natin ang kalooban ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon.